1 to 10 with 10 being the highest, itong scores ng survivors. Okay, si Enzo, siguro i-rate ko siya ng out of 10, 6. Kahit he can sing, nasa tono siya, kaya lang parang wala masyadong feelings. I'll give Ian an 8. Yan, he's very lucky. Kasi, ang galing niya kanina ay parang game na game siya, and he was even holding my hands kanina while we were singing, and parang na-feel niya yung song talaga. So, out of 10, bibigyan ko si Rocco ng 7. Kahit kanina nagkamali ako ng words, siya naman yung sumalo sa akin. That's a good thing kasi kapag nagduduet kayo on stage, kailangan yung kapartner mo din, alert siya and may presence of mind. Si Steven, bibigyan ko siya ng 6. Naramdaman ko talaga kanina nung nagpe-perform kami dito na kinabahan siya talaga. Nag-hesitate siya na i-hit yung notes or kantahin yung ibang tono dun sa kanta na parang iniba niya. Instead of singing yung high part, parang binaba niya. Kulang ng confidence. When you're on stage, you should be ready, and dapat na-rehearse mo na yun before. Si Pero, bibigyan ko siya ng 8.5. Actually, sa lahat ng nag-perform sa mga boys, I think siya yung pinaka-okay na kumanta. Although, kanina, nung kumakanta kami, parang nagbigay siya ng, parang gumanon siya, na parang, excuse, wala akong boses, parang gumanon siya. Now, which you should not do on stage, especially kapag nagpe-perform. Sino naman kaya ang nag-stand out sa girls? Sarah, I'll give her 9 out of 10. Kasi bumagay sa kanya yung kanta. Alam na alam niya yung kanta. Kanina mukhang inaral naman niya. Sa stage, parang may maganda yung presence niya on stage. Parang she has command on stage. Si Princess, bibigyan ko siya ng 7. Nag-groove siya while singing kanina. And she knows the words. So, nung nakita niyang sumayaw ako, sayaw din siya. Si Diva, bibigyan ko ng 9 out of 10. I really like her. Okay siya. Gusto ko rin yung boses niya kasi I know she has potential na maging magaling na performer. Bibigyan ko siya ng 8 out of 10. Kasi nakita ko sa kanya yung effort niya. I saw na she did her best talaga, and she was having fun on stage. Si Nina, bibigyan ko siya ng 8. Kasi natuwa talaga ako sa kanya kasi feel na feel niya yung kanta Hot and You're Cold, tapos sumasabay siya sa akin sa pagsayaw. Okay siya for me. All praises si Kyla sa girls, pero kung ma-vote out siya? Okay, since si Princess ang binigyan ko ng lowest score, siya na lang yung i-vote out ko. Sa boys naman? Pero yung dalawang lowest na lang na binigyan ko ng score, si Steven at saka si Enzo. Kung nagulat ang mga survivors sa mga inandang naming acting test para sa kanila, for sure na magugulantang sila bukas dahil i-reveal na namin ang resulta ng vote out. At hindi lang isa, kundi dalawa ang magpapaalam sa kanila. At syempre mga kapuso, kasali kayo sa desisyon kung sino bang hindi nakarapat dapat pang tumuntong sa Starstruck stage. Now let me remind all of you na hanggang 12 noon na lang bukas ang pwedeng mag-vote out, so start texting now. At this point, I would like to thank Dr. Vivid Sarabia, Dr. Vicky Bello at the Heart Dental Services, Eileen Ramos Tonlao, and Abel Bacudio for my outfit. And of course, everyone here in SM City North EDSA, thank you for dropping by. Full of surprises talaga dito sa original reality-based artista search ng bayan, and not to mention everything here is still a test. Catch us tomorrow evening with Carla and Dennis. I am Raymond Gutierrez, and this is Starstruck 5. You've just seen the next big stars on Starstruck 5.